Kontrobersyal ang mayonesa bilang sausawan, may mga taong gustong-gusto at may mga ayaw dito. Pero sa tingin ko, karamihan sa mga tao ay magugustuhan ang 200 taong gulang na recipe ng mayonesa noon tinatawag pa itong mayonesa. Sa 1906, Devil's Dictionary, tinawag ni Ambrose Bierce ang mayonesa bilang sausawang ipinapalit ng mga Pranses sa reliyon ng Estado. Bagamat may nagsasabing ito'y mula sa Espanya, ang tunay na kasikatan nito ay galing sa mga Pranses. Kaya gusto kong maghanap ng Pranses na recipe habang nagpapasya kung anong bersyon ang gagawin ko ngayon. Gusto ko ring makahanap ng bersyon na kahit papaano ay katulad ng tinatawag nating mayonesa ngayon. Dahil ang ilan sa mga pinakaunang resipe ay medyo kakaiba. Isa pa nga sa mga iyon ay may kasamang utak ng guya at ayokong subukan yon ngayon. Kaya ginamit ko ang recipe ng pinakadakilang Pranses na chef noong unang bahagi ng ika-19 na siglo, si Marie Antoine Carême. Noong 1828 inilathala niya ang Le Cuisine Parisienne, The Parisian Cook o ang sining ng lutuing Pranses noong ika-19 na siglo. May iba't ibang bersyon siya ng mayonesa dito. Kabilang ang tinatawag niyang puting sarsa ng mayonesa. Ilagay sa isang katamtamang laki ng mangkok ang 2 pula ng itlog na kasing maputla hanggat maaari, isang malaking kurot ng puting asin, ganoon din ng puting paminta at isang kapat na kutsara ng tarragon na suka. Haluin agad gamit ang kahoy na kutsara, tapos pag lumapot na, lagyan ng kalahating kutsara ng mantika mula sa itlog. Kapag lumapot na ang sarsa, magdagdag ka ng ilang patak ng suka, pagkatapos ay mantika at ulitin lang, siguraduhing patuloy mo itong hinahalo. Habang lumalapot, magdagdag ng konting mantika, suka at espig jelly bawat beses. Kapag paunti-unting dinagdag ang mantika at suka, makikita mong dahan-dahan itong nagsasama at nagiging makinis at matatag na parang set na cream. Sa huli, matapos idagdag ang 2 baso ng mantika, kalahating baso ng aspic jelly at sapat na suka para sa tamang asim, maaari mo na itong gamitin agad. May mga bahagi akong hindi isinama dahil 2 pahina at maliit ang font ng recipe. Mahaba ito pero iyon ang buod. Ang nakakatuwa, ilang taon lang matapos ilathala ni Carême ang recipe na ito, may lumabas na bersyong Ingles sa London at medyo iba ito. Hindi isinama ang maraming bagay at iba ang sarsa. Kaya gusto ko ako na mismo magsalin kapag kaya ko. Para sa recipe na ito, kailangan mo ng 2 egg yolk sa room temperature, kurot ng asin at puting paminta, 3 kapat ng 1 kutsarita ng tarragon vinegar, at dagdag pa ng 2 kutsarita ayon sa panlasa. Ito ay suka na may tarragon, isang halamang pampalasa na inilalagay sa loob nito at nagbibigay ng lasa sa suka. Sikat ito sa lutuing Pranses noong ika-19 na siglo. Sikat pa rin ito ngayon at mabibili sa maraming tindahan o online. Lalagay ako ng link sa description kung saan mo ito mabibili. Pagkatapos, 1 kalahating kutsarita ng olive oil, 1 tasa o 235 malang olive oil at 2 kutsara ng likidong gulaman. Gamitin ang powdered gulaman sa pamamagitan ng pagtunaw ng 1 kutsarita sa kalahating tasa ng tubig. Pero 2 kutsara lang ang gagamitin mo. Sa totoo lang, kung sa bahay mo gagawin, pwede mo na lang hindi ilagay. Dahil makakatulong ito pampalapot, pero hindi naman ito kailangan para makuha ang tamang emulsyon. Makakakuha ka pa rin ng malapot at masarap na mayonesa kahit hindi mo ito gamitin. Pero karamihan sa mga lumang recipe ay gumagamit ng gulaman hanggang mga ika-20 siglo. Dahil yan ang ginagawa ko sa channel, gagamitin ko ang gulaman. Simulan mo sa pag-whisk ng mga pula ng itlog hanggang medyo pumusyaw ang kulay nito. Sabi ni Carême na pwede gumamit ng kahoy na kutsara pero mas mahirap ito kaysa whisk. Pagkatapos, idagdag ang kurot ng asin at puting paminta at ipagpatuloy ang paghalo hanggang sa mas luminaw pa ang kulay at saka mo pwedeng idagdag ang 3 kapat na kutsarita ng tarragon vinegar. Kapag maganda na ang pagkakahalo, dahan-dahan mong idagdag ang 1 at kalahating kutsarita ng olive oil. Pagkatapos, gusto mong i-whisk ito ng mga 2 minuto ng tuloy-tuloy. Ang problema sa recipe na ito ay nakakapagod talaga kapag mano-mano mong ginagawa. Simula hanggang matapos, tuloy-tuloy kang magwi-whisk ng mga 20 minuto o higit pa. Kung gusto mo, pwede kang gumamit ng immersion blender. May mga gumagamit ng regular na blender at okay din yon. Pero ang hinahanap mo dito sa mga unang bahagi ay ang maging mas malapot ang timpla kaysa sa inaasahan mo based sa mga sangkap. At ito ang tinatawag na emulsion. Nangyayari ito kapag naghalo ang mga hindi nagsasamang likido gaya ng mantika, suka at pula ng itlog sa pamamagitan ng pagkalat at pagsuspinde ng maliliit na patak ng isa sa isa pa. Sa pagkakataong ito, ang itlog na pula ay may lecithin na mahiwagang emulsifier na gumagawa ng trabaho.
Sa totoo lang, ang tanging mahirap lang dito, bukod sa mapapagod ang kamay mo, ay ang pagdagdag ng olive oil dahil kailangan mo itong gawin ng sobrang dahan-dahan kung gusto mong tama ang pagkaka-emulsify. Kumbaga, gaano man kabagal ang tingin mong kailangan mong gawin, bagalan mo pa ng kalahati. Kaya kapag nagsimula ka na magdagdag ng isang tasa ng olive oil, iminumungkahi kong gawin mo ito ng isang kutsarita lang bawat dagdag sa manipis na agos. Kung gagamit ka ng blender, pwede mong bilisan ng konti, pero kapag sobrang bilis, mawawala ang lapot ng mayonesa. Ganito rin ang nangyari sa akin nung una. Muna ay malapot siya, tapos bigla na lang hindi na siya malapot, naging likido na lang siya. Sa kabutihang palad, may paraan para maisalba ito kapag nangyari ito. Pwede mo itong dalhin sa Mayo Clinic. Pwede ka rin gumawa ng bagong batch ng mayonesa ng tama, tapos idagdag mo yung hindi magandang emulsyon kapag nakuha na ang tamang timpla. Ipapakita ko mamaya kung paano gawin yon. Ngayon, una, patuloy tayong magdadagdag ng mantika, paunti-unti lang, at paminsan-minsan magdagdag ng ilang patak pa ng sukang tarragon. Depende talaga sa panlasa mo, kaya tikman mo ang mayonesa para malaman kung gusto mo pang magdagdag o bawasan. Nang mailagay ko na ang kalahati ng mantika, ginamit ko na ang immersion blender dahil nakakapagod mag-whisk. Pero gusto mo pa rin gamitin paminsan-minsan ng whisk para makaskas ang gilid ng mangkok. Dito rin, pwede mo nang simulan idagdag ang gulaman at ayaw mong ilagay agad lahat ng 2 kutsara kasi mababasag ang emulsyon. Hindi, siguro mga 1 kutsarita o 1 kalahati lang bawat lagay. Dahan-dahan mong idagdag at haluin, tapos maglagay ulit ng mantika bago muling magdagdag ng gulaman. Pagkatapos, ituloy lang hanggang mailagay lahat ng sangkap at siguraduhing malapot at maganda ang timpla sa buong proseso. At habang naghahalo ka gamit ang isang kamay, pwede ka rin mag-subscribe sa Tasting History with Max Miller gamit ang kabila. Malaking tulong talaga ito sa channel habang sinusuri natin ang pinagdududahang pinagmulan ng sausawang ito at pagkalat ng mayonesa sa mundo. Maraming kwento tungkol sa pinagmulan ng mayonesa at karamihan sa mga ito ay halos walang ebidensya. Maliban na lang sa ang pangalan nito ay parang kahawig na ibang salita. Kaya simulan na natin sa ilang etimolohiya. Noong 1808 sinulat ng abogado at unang profesional na kritiko ng pagkain na si Grimaud de la Reynière ang tungkol sa iba't ibang putaheng inihahain kasama ng sarsang ito na kalaunan ay tinawag na mayonesa. Noon, sabi niya, hindi nagkakasundo ang mga purista sa pagluluto sa pangalan ng mga ganitong putahe. May ilan na nagsasabing mayonnaise, ang iba naman ay mahonnaise at meron ding nagsasabing bearnaise. Ang una, mayonnaise ay hindi Pranses. Ang pangalawa ay tumutukoy sa bayang Mahon na hindi talaga kilala sa Pinong kainan. Ito ang dahilan kaya napagkasunduan naming gamitin ang bayonesa na nagmula sa lungsod ng Bayon na kilala sa mga malikaing mahilig sa pagkain at taon ang gumagawa ng pinakamahusay na hamon sa Europa. Ang ebidensya lang niya kung bakit tinawag itong bayonesa ay dahil sa masarap na hamon ng Bayon. Hindi talaga nakakakumbinsi ang kwento. Kasing kumbinsi rin ang ideyang may tumawag dito na mayonesa, pero dahil may sipon, naging bayades. Gusto kong sabihin na ang etimoluya ni Carême tungkol sa salita ay medyo mas may katuturan, pero kaunti lang talaga. Dahil siya sa kanyang mga isinulat ay tumutugon kay La Reynière at sa kanyang pahayag na ang mga purista ay hindi magkasundo sa pangalan. Aminin ko agad na ang mga salitang ito, mayonnaise, mahonnaise at bearnaise ay maaaring gamitin ng mga karaniwang kusinero. Sa akin, hindi ako sang-ayon na sa ating mga dakilang kusina na may mga purista hindi ginagamit ang tatlong terminong ito. At tinatawag namin ang sarsa na ito na mayonnaise. Dagdag pa niya, ang salita ay galing sa Pranses na manir na ibig sabihin ay hawakan o haluin. At yun ay mas may kabuluhan dahil hinahalo mo talaga ang mayonnaise ng matagal na panahon. Pero oo, hindi rin ito mas mahalaga kaysa sa katotohanang masarap gumawa ng hamon ang Bayon. May teorya ring nagsasabing mula ito sa lumang Pranses na meunière na ibig sabihin ay pula ng itlog. Muli, may kabuluhan naman pero wala talagang dokumentasyon na sumusuporta rito. Kaya kung magpapalagay tayo ng mga tsura tungkol sa pinagmulan ng mayonesa na wala namang dokumentasyon na sumusuporta, mas mabuti pang piliin na lang natin ang dalawang ibang tsura na mas nakakaaliw. Ang una ay naipinanghalan daw talaga ang sarsa kay Charles de Lorraine, Duke ng Mayenne. Pagtapos na ika-16 na siglo si Charles ay pinunong militar ng Katolikong Liga sa digmaan laban sa protestanteng Haring Henry IV.
Noong Setyembre 1589, tinangkang bawiin ni Duke ng Mayenne ang Ark. Ngunit bago lumaban, iginiit niyang kainin muna ang paborito niyang malamig na manok na may sarsa. Ang sarsa na yon ay ipinangalan sa kanya kalaunan, Duc de Mayonnaise siguro. Walang ebidensya rito pero magandang kwento. Ngayon, ang pangalamang kwento na wala ring dokumento ay tungkol din sa isang Pranses na Duke at naganap din sa isang labanan. Pero sa pagkakataong ito ay noong panahon ng digmaang 7 taon. Noong 1756, pinalayas ni Duke de Richelieu ang mga Briton mula sa maliit na isla ng Minorca sa Mediterranean sa pamamagitan ng pagsakop sa kuta ng San Felipe. Binabantayan ng kutang ito ang daungan ng Mahon. Pagkatapos ng labanan, gusto ng chef ng Duke na lutuin ang paborito niyang putahe na may sarsang gawa sa itlog at cream. Pero zut alor, naglakad-lakad siya sa isla at hindi siya nakahanap ng cream, kaya pinalitan niya ito ng olive oil at voila, nakalika siya ng bagong sarsa na ipinangalan niya sa Port Mahon, kaya tinawag niya itong Mayonnaise. Ito ang pinakakaraniwang ikinukwento, pero hindi ibig sabihin ito ng totoo. Ito lang ang madalas ibahagi. Wala akong nahanap na ebidensyang mula sa panahong yon para suportahan ito, pero hindi ibig sabihin na wala talaga. Di ko lang talaga nakita. Pero ang alam natin, mga 50 taon pagkatapos, sa simula ng ika-19 na siglo, tinatawag na ng mga tao itong Mayonnaise. Ang nakaka-interes dito, kung totoo man talaga ang kwento, maari nating sabihin na ganun nga. Ang mayonesa ay hindi ipinangalan sa isang Pranses o sa isang lugar sa Pransya, kundi sa isang Carthaginian na general, si Mago Barca, kapatid ng mas kilalang si Hannibal Barca dahil ipinangalan sa kanya ang Port Mahon. Ngunit anuman ang pangalan, tila hindi talaga sumikat ang sarsa o anumang anyo nito na makikilala natin hanggang unang bahagi ng ika-19 na siglo. At unang sumikat ito sa Pransya bago kumalat sa Espanya, Alemanya, Inglaterra at maging sa Estados Unidos. Ang Delmonico's sa New York ay nag-angkin na noong 1800 at 38 naghay na sila ng mayonesa kasama ang lobster at manok sa menu. Ngayon, hindi ko talaga nahanap ang anumang menu na makakapagpatunay niyan mula pa noong dekada 30 ng 19 na siglo, pero tsak na nasa mga menu na ito simula noong dekada 50 ng 19 na siglo pataas. Noong bandang dekada 50 ng 19 na siglo din, nagsimulang isama ng maraming cookbook sa labas ng Pransya ang mga resipe para sa mayonesa. Pagtapos ng siglo, halos pareho na ang recipe sa modernong bersyon na walang gulaman. Bagaman may iba't ibang bersyon ng mayonesa bilang sarsa, itinuring ito ni Auguste Escoffier na mother sauce na naging batayan ng maraming malamig na sarsa noong panahong yon. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, lumipat ang mayonesa mula cookbook papunta sa mga istante ng tindahan. Ang kredito para sa unang komersyal na binebentang mayonesa ay tradisyonal na ibinibigay kay Amelia Schlorer ng Philadelphia nang noong 1907 nagbenta siya ng 12 garapon na may typewritten na label na tinatalian ng goma. Noon ay maliit pa ang operasyon, ngunit agad niyang pinalaki ang produksyon. Pagsapit ng 1,000, 917 binebenta na sa buong Pennsylvania at New Jersey ang mayonesa at olive na ise ni Ginang Schlorer. Pero ang kanyang mayonesa, bagamat paborito sa kanilang lugar, ay laging kulelat kumpara sa mayonesa ng isang Aleman na imigrante na may-ari ng delicatessen sa New York City. Noong 1905, sinimula ni Richard Hellman ihain ang kanyang mayonesa sa sandwich at salad dito. Ilang taon pa ang lumipas bago niya ito sinimulang ibote at ibenta ng hiwalay. Noong 1913 nilagyan niya ng asul na laso ang garapon at ibinenta ang Hellman's Blue Ribbon Mayonnaise. Pagsapit na kalagitnaan ng dekada, 20 mabibili na ito sa buong East Coast. At noong 1927, nagretiro na si Hellman. Mayaman na siya nang ibenta ang mayonesa niya sa Postum Foods na pinag-isa ang Hellman's at Best Foods products na mas popular sa kanluran ng Chicago. Ang Hellman's at Best Foods Mayonnaise ay dating magkaibang brand na may magkaibang recipe, pero kalaunan pinag-isa ang recipe kahit magkaiba pa rin ang tatak. At ngayon, sa pangkalahatan, ang Hellman's ay ibinebenta sa silangang bahagi ng Estados Unidos habang sa kanluran naman, ito ay Best Foods. Masaya akong lumaki sa Arizona dahil paborito ko nung bata ang jingle na Bring Out the Best Foods and Bring Out the Best. Ganda ng kanta. Pero sasabihin ko sa'yo, kahit na ang Best Foods ang pinaka-popular na mayonesa na ginagamit sa mga sandwich ng karamihan at sa iba't ibang klase ng salad na may mayonesa at kung ano-ano pa, hindi ito lasa na parang totoong homemade na mayonesa.
Para mas mapalapit doon, sa tingin ko kailangan mong subukan ang Japanese mayonnaise. At sa totoo lang, ang Japan ang nangungunang consumer sa palagay ko ng mayonesa, lalo na kung per capita ang pag-uusapan. Pero ang mga iyon ay hindi talaga lasa na parang huhulaan ko. Itong mayonesa o mahones na ginawa ko gamit ang isang 200 taong gulang na recipe. Pagkatapos ilagay ang mantika sa mayonesa, tikman mo at tingnan kung kailangan pang dagdagan ng suka. Dito mo rin pwedeng dahan-dahang idagdag yung unang batch ng mayo na ako ang pumalpak. Tapos kung gusto mo, si Karam ay nagbibigay ng iba't ibang bersyon ng mayonesa kasama na yung may dagdag na Dijon mustard. Sabi niya, ito raw ang karaniwang ginagamit sa bansa o kaya yung berdeng mayonesa na gumagamit ng iba't ibang herbs tulad ng chervil, chives, tarragon at pimpernel na hindi ko nga alam na nakakain pala. Nilalagyan niya ng spinach juice para maging berde. Pwede mo rin gawin yon. Para sa akin, susundin ko na lang ang basic na recipe kasi bakit hindi? At heto na tayo, ang recipe ni Karem noong 1828 para sa puting mayonnaise sauce. Una sa lahat, hindi ko tatawagin itong puti. Parang gilaw ito, siguro dahil sa ginamit kong itlog. Makikita niyo na medyo malapot at matigas ito at yon ay dahil sa gulaman. Mas malapot ito kaysa sa karaniwang mayonnaise. Hindi naman sobrang lapot pero medyo mas matigas lang. Pero tikman natin. Kukuha ako ng kaunting tikim gamit lang ang kutsara. Zing! Ang sarap ng suka na yon. Sa tingin ko ngayon, mas madalas na itong ginagawa gamit ang katas ng lemon o baka mas kaunti na lang ang suka na ginagamit na yon. Dahil hindi ko sure kung natikman ko na yung mayonesa na may ganong asim o tapang. Ang talagang masarap dito ay ang tarragon. Yung kaunting herbal na lasa ay lumalabas sa dulo, kaya mas nagiging mas komplikado ang lasa nito. Ngayon, may mga french fries din ako. Dahil alam mo na, hindi ko naman kailangan ng dahilan para kumain ng french fries. Pero susubukan ko ito kasama ng french fries. Yan ay talagang mayonnaising. Matagal ko nang pinag-isipan yan, mayonnaising. Hindi ko kakainin lahat na yon, pero kaya ko. Ang sarap niyan, sobrang sarap. Oo, kahit ayaw mo ng mayonesa, subukan mo pa rin gawin ito dahil kakaiba talaga ang sarsa na to. Pwede mo ring alisin ang gulaman dahil di naman kailangan at di naaapektuhan ng lasa. Sa dulo ng ika-19 na siglo, wala na ito sa mga resipe. Pinapalapot lang nito pero hindi mo naman kailangan, lalo na kung gagamitin mo ito bilang sausawan. Walang dahilan. Dapat mo itong gawin dahil mas masarap at mas komplikado ang lasa. Sobrang creamy at pino. Hindi ito tumatagal ng matagal. Maghihiwalay ito agad, siguro sa loob ng 1 oras o higit pa, kung basta ko lang iiwan. At ganoon lang talaga yon. Sinasabi rin yan ni Karem. Sabi niya, maghihiwalay ito ng napakabilis. At kahit magbago ang temperatura nito, medyo marte pero masarap pa rin. Madali rin ibalik sa tamang tekstura, kaya gumawa ng mayonesa at maghanda ng fries. Sino bang ayaw ng fries? Siguro dapat gumawa ka ng video tungkol dito. Isawsaw mo sa mayonesa. Kita-kits ulit sa susunod na episode ng Tasting History.